sa pagbago at pag-formalize ng sistemang ito ng panggagamot. Mas maisasaayos natin ang proseso ng pagpapalibing o pag-cremate ng ating mga deceased patients dahil hindi na po kailangan pang intayin ng crematorium ang positive COVID test result bago tanggapin ang isang pumanaw. Marami din pong nagtatanong, ano naman po ang nangyari sa mga persons under monitoring? Dahil sila po ay walang simptomas, they are not considered cases, but they are at risk, so they will need to be monitored. Ibig sabihin po, hindi po natin sila pababayaan, sila rin po ay imomonitor pa rin natin at aalagaan. Sa ating konteksto, sila ay ating imomonitor, pero hindi po ito kailangang i-report globally. Priority pa rin natin matest lahat ng may simptomas dahil anytime sila ang mas nakakahawa at mas pwedeng grumabe ang kanilang kalagayan. Maglalabas po ang ating kagawaran ng kaukulang detalye at frequently asked question sheet para mas lalo pong maunawaan ang ating bagong patient classification system. Tuloy-tuloy naman po ang pagtaas ng ating testing capacity alinsunod sa ating daily target at para sa scheduled na umpisa ng mass testing sa darating na April 14. Kahapon lamang po, Sabado de Gloria, nakapag-test po ang ating mga centers ng 1,208 specimens, of which 98 were positive and 1,026 were negative. Hindi pa po ito ang maximum capacity ng ating mga testing centers. Tinatayang pwede pa tayong umabot sa 2,100 tests per day. Malapit na rin po nating maabot ang ating target capacity na 3,000 per day. Sa kabuuan, tayo po ay nakakapag-test na ng 33,814 na katao. Ang mga detalye po nito may makikita rin sa ating mga COVID tracker mamayang gabing alas 6. Sa mga susunod na araw, idadagdag po namin ang mga number of tests na nagawa bawat araw simula January. Patuloy po ang pagtaas ng ating testing capacity kasabay ng pag-a-assess sa iba pong laboratories for certification. Ang Department of Science and Technology naman ay sinaayos na po ang pagpapahiram ng mga laboratorio natin ng mga PCR machines mula sa iba't ibang research institutions at universities. Samantalang University of the Philippines, Diliman, sa pangunguna ni Dr. Ray Garcia ay nakapagbuo na po ng mga scientists in training na magtatrabaho sa mga laboratorio as molecular biologists. Malaking tulong po ito para magkaroon ng 2 hanggang 3 shiftings per day para maabot po natin ang ating testing target. Tulungan din po tayo ng UP Manila sa kanilang online training ng mga scientists at iba pang medical technologists na mag-duty sa ating mga laboratorio. Talagang bayanihan po ang effort na ito upang masugpo ang krisis na ito. Meron na po tayo ngayong 28 institutions undergoing our laboratory certification process. Samantalang meron naman pong 37 na nag-express ng intention na magpa-certify. Kapag certified na po, inaasahan meron silang learning curve kung kaya't hindi po ibig sabihin na libong-libong test na agad ang kanilang kayang gawin. Kailangan din po nating siguraduhin na hindi mako-compromise ang quality at accuracy ng ating mga test. Patuloy din po nating tinitignan ang pag-certify ng mga laboratories na nasa strategic locations. Layunin po natin na makapag-certify ng mga pinaka-accessible na mga pasilidad sa bawat rehiyon na meron tayo. Kailan lamang din po inilabas ng kagawaran ang Department Memorandum 2020-0153 na nagbibigay po ng pamantayan para sa emergency hiring ng mga health personnel sa ilang piling ospital at health facilities sa bansa. Ayon po kay Secretary Duque, layunin po nito na mas pag-igtingin ang ating pagtugon sa mga nangangailangan sa COVID-19 dito po sa ating bansa sa pamamagitan ang mga health personnel pong ito ay i-deploy sa mga susunod ayon sa order of priority. Ating DOH referral hospitals or designated COVID-19 referral hospitals katulad ng Philippine General Hospital, Lung Center of the Philippines at Jose N. Rodriguez Memorial Hospital. Sa ating mga temporary treatment and monitoring facilities for COVID-19, sa ating DOH designated COVID-19 diagnostic facilities, sa ating mga public hospitals, national or local, handling COVID-19 patients, at mga private hospitals duly designated by DOH to handle COVID-19 cases.
Kabilang po sa ating i-hire ay mga physicians, nurses, medical technologists, respiratory therapists, radiologic technologists, medical equipment technicians, nursing attendants, administrative assistants, administrative aides at iba pa hong personnel na kinakailangan upang maging mas efficient ang ating workforce sa pagtugon kontra COVID-19. Sila po ay tatanggap ng buwanang sweldo na may 20% premium base sa kanilang basic salary. Tatanggap din po sila ng PPEs, libreng tuluyan habang naka-duty or quarantine, psychosocial support, continuing professional development units na magmumula sa ating Health Human Resource Development Bureau, medico-legal assistance at preferential evaluation kung sila man po ay mag-a-apply sa DOH sa mga susunod na buwan. Sila rin po ay tatanggap ng 500 pesos per day na hazard pay habang naka-duty o sumasailalim sa quarantine. GSIS Group Insurance ay tatanggapin din po nila at iba pa pong benepisyong nabanggit sa Bayanihan We Heal as One Act tulad ng hospitalization benefits, 100,000 in case of infirmity o kung sila po ay magkakasakit, 1 million in case of death mula sa PhilHealth. Meron din po silang communication and transportation allowance na 1,000 pesos kada araw. Para po sa iba pa pong impormasyon, maaari po kayong pumunta sa aming website www.doh.gov.ph. Para naman po sa ating case updates, mga bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa para sa araw na ito, April 12, 2020, ngayong linggo, as of 4 p.m., meron po tayong 220 na naitalang bagong kaso ng COVID-19 positive patients. Ang total po ng COVID positive cases natin sa bansa ay 4,648. Nakapagtala rin po tayo ng 40 karagdagang pasyente na nakarecover mula sa virus. Meron na po tayong total of 197 recoveries as of today. Ang mga naitalang nakarecover ay ang mga pasyenteng nakakonfine lamang po sa ospital. Maaring may mga positive mild and asymptomatic cases na nakarecover mula sa kanilang self-isolation sa bahay nila na hindi po kabilang sa numerong ito. Subalit, 50 naman po ang naitalang pumanaw sa COVID-19. Ang total number of COVID-related deaths in the country is 297. Kami po ay taus-pusong nakikiramay sa mga pamilya at kaibigan ng naulila ng ating mga kababayang pumanaw dahil sa virus po na ito. Patuloy po ang pagpapaalala ng kagawaran na ang ating laban kontra COVID-19 ay nagsisimula sa ating mga tahanan. Kayo po ang frontline sa labang ito. COVID-19 should stop at your doorsteps. Kung ang bawat isa ay gagawin ang kanilang parte, halimbawa, ang striktong pagsunod sa enhanced community quarantine, palagi ang paghuhugas ng kamay, pagsunod sa proper cough etiquette, at pagpapalakas ng resistensya, mawawakasan po natin ang mga pagkakahawahan ng COVID-19. Sa mga ganitong pagkakataon po, nasusukat ang ating pagiging Pilipino, katulad na maraming pagsubok na atin nang nalampasan. Kakayanin din po natin itong mapagtagumpayan hanggat tayo ay nagtutulungan at sama-sama. Para po sa mga gustong mag-donate sa DOH ng mga gamot, medical equipments, supplies at iba pang produktong pangkalusugan na gagamitin para sa COVID-19, maaring makipag-ugnayan lamang po kayo sa Office of Civil Defense na siyang nangunguna sa pagkalap at pagbabahagi ng donasyon sa ngalan ng ating national government at ng kagawaran ng kalusugan. Para naman sa mga health facilities na nangangailangan ng mga personal protective equipments or PPEs, maaari po kayong mag-email ng inyong request sa covid19logistics@gmail.com. Uulitin ko po, covid19logistics@gmail.com upang makapaglaan po ang kagawaran ng PPEs para sa inyo. Tayo naman po ay magtutungo sa ating question and answer portion. Ngayon naman po ay meron po tayong question galing kay Jonah Villaviray, Asahi Shimbon. Secretary Nograles earlier acknowledged that bodies remain unclaimed from hospitals. Are all of these suspected COVID-19 cases? Is it happening in more than one hospital?
How many bodies are we talking about? Mahirap po magbigay ngayon ng sagot liban dito, no? Dahil ito po ay sa kanilang mga ospital natin makakalap ang mga impormasyon na ito. Posibleng may suspected or confirmed COVID-19 case sa mga ito at pwede rin naman pong pumanaw sila dahil sa ibang sakit. Ngunit hindi pa rin nakiklaim ng kanilang mga kamag-anak ang kanilang mga labi. Sa mga darating po na araw, bibigyan po natin ng linaw itong pong mga katanungan na ito at maitatala rin po natin ito sa ating mga datos na ibibigay sa ating mga press releases. Galing naman po kay Jason Gutierrez ng New York Times, what is the state policy in managing the dead at this time? Is it fair to say that what happened to East Avenue, a level 3 medical center, is also happening elsewhere, especially in smaller hospitals? So tinatanong po ni Jason kung ito po raw nangyari na sa East Avenue Medical Center ay nangyayari rin sa iba't ibang mga ospital sa ating bansa. Tungkol po sa pagmamanage ng mga dead bodies or cadavers na mga nagpositibo sa COVID-19, naglabas na po ang ating kagawaran ng Department Memorandum Number 2020-0067 noon pa pong February 3, 2020 para makapagbigay po ng guidelines kung paano po tayo magmamanage ng remains of confirmed cases of COVID-19. Ilan po sa mga guidelines na ito ay ang paglilipat ng mga labi mula sa ospital patungong mortuary sa lalong madaling panahon. Paglalagay ng labi sa airtight at leak-proof cadaver bags na maayos na isasara gamit ang tapes, ang bandage strips, pagdidecontaminate ng mga pinaglalagakan ng bags gamit ang hypochlorite solution, at guidelines kung kailan dapat i-cremate ang labi at kailan pwedeng ilibing ng naaayon sa religious affiliation ng pasyente. So ito pong ating guidelines na ito ay mariin natin pong in-emphasize, ipinaalala sa ating mga ospital, sa ating mga funeral parlors po at sa ating local government units. Kasalukuyan pong nakikipag-ugnayan ang kagawaran sa Department of Interior, Local and Government at iba't ibang LGUs upang masiguro na sinusunod ang mga guidelines na ito. Hindi rin po kasi lahat ng LGUs ay may public crematorium. The country has 220 new confirmed cases, bringing the country total to 4,648. There's been a record number of new recoveries at 40 for a new total of 197. But we've also tallied a record number of new deaths of 50 for a total of 297. Those are the new numbers coming from the Department of Health. That's Undersecretary Vergara giving us the numbers. Also reporting that the DOH COVID tracker goes live tonight at 6 p.m. You can access the site at ncovtracker.gov.ph. Again, that's ncovtracker.gov.ph, where more complete and verified information can be accessed, according to her. The DOH likewise denies reports that they have issued an order to stop the count on the number of deaths due to COVID-19 in hospitals. Health Secretary Francisco Duque has ordered for an investigation. She also talked about the change in the classification of names for people being checked for the disease. We reported about this a while ago, but she is explaining that a person is classified now as suspect if a person has symptoms but remains untested, as well as senior citizens and with underlying conditions who have symptoms. Those awaiting results are considered as probable. Now, why a change in classification? Vergara says before only confirmed cases are treated, but because their management system has been formalized and has evolved, doctors can now start treating those considered as probable cases even before confirmatory tests are out. Undersecretary Vergara also reporting that the testing capacity of the Department of Health is continually increasing. Yesterday, about 1,200 specimens were tested. They're still targeting about 3,000 tests a day. That's their new target. She also reported that more than 33,000 people have already been tested in the country. More numbers will be posted, as we mentioned, on the NCOV tracker, the COVID track of the DOH at ncovtracker.gov.ph. Now, still to come, thousands of Filipino seafarers are forced to return home as the pandemic cripples the global economy. Stay tuned to ABS-CBN's rolling coverage on the COVID-19 pandemic.